Sa malayong baryo ng Salumboy, sa isang dulo ng mabatong daan na tinatawid ng kalesa tuwing araw ng palengke, naninirahan ang isang batang nagngangalang Kaloy. Si Kaloy ay 7 taong gulang nang maulila sa kanyang mga magulang. Isang sakuna sa bayan, isang matinding sunog na tumupok sa kanilang tahanan, ang nagdulot ng trahedya. Walang ibang kamag-anak na lumapit para kumuha sa bata, kundi ang kanyang tiyuhin Gado, isang lalaking tahimik, masungit at bihirang ngumiti. Noong una, inakala ni Kaloy na magiging maayos ang buhay niya sa piling ng tiyuhin. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang parang siya'y tagapaglinis lamang ng bahay. Pagkalipas ng ilang buwan, si Gado ay bihirang magpakita ng malasakit. Sa halip na alagaan si Kaloy bilang sariling anak, pinapasan nito sa bata ang mga gawaing bahay habang siya naman ay abala sa kaniyang negosyo sa bayan. Sa kabila ng lahat, nanatili pa ring masigla ang diwa ng batang si Kaloy. Lumaki siyang puno ng pangarap. Sa tuwing siya'y tumitingin sa malawak na tanawin ng kabukiran, iniisip niya kung paano makakawala sa baryong iyon at makakamit ang mas maginhawang buhay. Kahit mahirap, pinipilit niyang makapag-aral. Isang beses isang linggo, dumadaan ang gurong si Aling Edna upang magturo sa mga batang taga-Salumboy. Si Kaloy ang laging nangunguna sa klase. Hindi man siya nakakabili ng bagong lapis at papel, madalas niyang gamitin ang kahoy na uling sa dahon ng saging upang maisulat ang kanyang mga aralin. Isang araw, habang nakaupo sa lilim ng puno ng mangga, nilapitan siya ng kanyang kaibigang si Benjo. Si Benjo ay 1 taon ang tanda kay Kaloy, ngunit hindi rin nalalayo ang kanilang kalagayan sa buhay. Pareho silang naghirap, ngunit ang pagkakaibigan nila ang nagsilbing lakas sa bawat araw. "Kaloy," sabi ni Benjo habang ngumunguya ng kapirasong buko, "bakit ba hindi ka sumuko sa pag-aaral kahit halos wala ka namang gamit?" "Alam mo, Benjo," tugon ni Kaloy, "hindi ko alam kung saan dadalhin ang buhay ko. Pero alam kong may paraan para makaalis tayo sa hirap. Kung hindi ako magsisikap, sino pa ang aasahan kong tutulong sa akin?" Si Benjo ay tumahimik sandali. Tinititigan ang kaibigan niyang puno ng determinasyon. Tanging si Kaloy lang ang kilala niyang bata na hindi nawawalan ng pag-asa. "E paano kung wala namang mangyari kahit magtapos ka?" tanong ni Benjo. "Hindi ako sigurado," sagot ni Kaloy. "Pero kung may pagkakataon, susunggaban ko. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan." Sa kanilang baryo, madalas tampulan ng tukso si Kaloy. Ang ilan sa kanilang mga kalaroy, tinutukso siyang anak dalaga dahil laging siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi ito alintana ni Kaloy. Sa halip, tinatawanan lang niya ito. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ng loob, may mga gabi ring umiiyak siya sa likod ng kanilang kubo. Iniisip kung kailan kaya magbabago ang kanyang kapalaran. "Hoy, Kaloy!" sigaw ng isa sa mga batang kapitbahay. "Bakit ba lagi kang nagpapakabibo? Kala mo naman may mapapala ka sa pagiging sipag-sipag mo." Sa pagkakataong ito, bago pa makasagot si Kaloy, sumagot na si Benjo. "Kung wala kayong masabi na maganda, mabuti pa'y tumahimik na lang kayo. Wala kayong karapatang husgahan si Kaloy." Napatingin ang ibang mga bata kay Benjo. Tumalikod na lang ang mga ito, tila natameme sa kanyang salitang puno ng tapang. Pagkatapos ng insidenteng iyon,
Lalo pang tumatag ang samahan ni Kaloy at Benjo. Hindi lang sila magkaibigan, kundi para na rin silang magkapatid. Sa kabila ng lahat ng tukso at hirap, palaging may plano si Kaloy kung paano aabutin ang kanyang mga pangarap. Benjo, sambit ni Kaloy habang naglalakad sila sa tabing ilog. Kung sakaling magtagumpay ako, babalikan kita. Sisiguraduhin kong matutulungan kita. Basta wag kang mawawalan ng pag-asa, ha? Siyempre naman, ani Benjo, ngumiti siya ng maluwag. Pareho tayong makakaalpas sa lugar na to. Magkasama tayong aangat. Dumaan ang mga taon at habang tumatanda si Kaloy, lalo rin siyang naging matatag. Kahit limitado ang yaman nila, naging likas sa kanya ang pagiging maparaan. Halimbawa, kapag nawawala ang kanilang ilawan sa gabi, nakagagawa siya ng simpleng lampara gamit ang mga halamang langis at tinunaw na wax ng kandila. Ang kanyang tiyuhin, bagamat masungit, ay palihim na humahanga sa pagiging mapamaraan ni Kaloy, bagay na hindi nito inaamin sa harap ng bata. Minsan, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong santol, tinanong ni Gado si Kaloy, "Anong pakiramdam na puro trabaho na lang ang ginagawa mo dito?" Hindi nagdalawang isip si Kaloy na sumagot, "Masaya ako kasi natututo ako ng mga bagay na alam kong magagamit ko balang araw." Natigilan si Gado, hindi sigurado kung matutuwa o mababahala sa sagot ng bata. Napagtanto niyang hindi basta-basta ang pamangkin niya. Sa kabila ng kahirapan, may kalakip na determinasyon ang bawat ginagawa nito. Isang gabi, bago matulog, nag-uusap sina Kaloy at Benjo sa maliit na kubo ng huli. "Kaloy," ani Benjo, "minsan iniisip ko kung bakit lagi kang positibo. Kahit hirap ka na, bakit hindi ka nawawalan ng pag-asa?" "Alam mo, Benjo," sagot ni Kaloy, "kahit anong mangyari, meron akong pinanghahawakan. Hindi yaman o ari-arian. Pinanghahawakan ko yung pangarap na balang araw, makakalaya tayo sa kahirapan. Yun lang ang nagpapalakas ng loob ko." Ngumiti si Benjo, hinaplos ang balikat ni Kaloy, at tumingin sa labas ng bintana, sa mga bituing tila nakikinig sa kanilang usapan. "Sigurado ako, Kaloy, aabot tayo roon. Basta magkasama tayo." Sa ilalim ng madilim na bubong ng maliit na bahay na yari sa pawid, nagpatuloy ang araw-araw na gawain ni Kaloy. Madalas, tanghali na'y hindi pa siya kumakain dahil abala siya sa paglilinis ng buong bahay at paggawa ng lahat ng iniuutos ni Tiyuhin Gado. Sa tuwing mag-uuwi si Gado ng mga kalakal mula sa bayan, si Kaloy ang nagbubuhat at nag-aayos nito sa loob ng kubo. "Kaloy! Hoy, nasaan ka na naman?" Sigaw ni Gado mula sa tarangkahan habang tinutulak ang isang malaking sako ng butil. "Ako na po, tiyo!" Patakbong sumagot ang bata. Agad na inagaw mula sa tiyuhin ang mabigat na sako. Habang binubuhat ito, maririnig ang buntong hininga ni Gado. "Dalian mo, ang bagal mo," anitong nagkukunwaring aburido, bagaman halatang nasisiyahan sa pagiging alipin ng bata. Kahit anong hirap ng gawain, hindi nagrereklamo si Kaloy. Sa kanyang isipan, baka sakaling makita ng tiyuhin niya ang kanyang pagsusumikap at balang araw ay magpakita rin ng malasakit. Subalit ang totoo, hindi dahil mahal ni Gado ang bata, kaya niya ito kinuha sa pangangalaga. Sa halip, ginawa niya ito dahil wala siyang gustong bayaran
para sa simpleng trabahong bahay. Sa ganoong paraan, lahat ng kita ni Gado mula sa kanyang negosyong maliliit na kalakal ay mapupunta lamang sa kanya. Kahit kaunting barya, hindi niya naisipang ibigay sa pamangkin. Isang gabi, nang makaligo na si Gado at nakahiga na sa kanyang banig, narinig niya ang mahihinang yabag ng bata. "May kailangan ka?" tanong niya, kahit ayaw niyang magising mula sa pagkaidlip. Wala po, tiyo. Gusto ko lang po sanang itanong kung pwede po ba akong humiram ng papel at lapis para sa aralin ko kay Aling Edna. Alanganing sagot ni Kaloy. "Ano? Papel? Lapis?" Tumayo si Gado, nakasimangot. "Huwag ka nang umasa. Kung gusto mong mag-aral, kumuha ka ng sarili mong gamit. Akala mo ba mayaman tayo? Pero tiyo, walang pero-pero. Umayos ka, bata!" Galit na sagot ni Gado bago muling humiga. Napailing na lang si Kaloy at naglakad pabalik sa kanyang banig. Hindi niya magawang magalit sa tiyuhin. Sa kabila ng malamig na pagtrato, umaasa pa rin siyang magbabago ang kanyang tiyuhin at makakaramdam ito ng malasakit. Paglipas ng mga buwan, mas lalong naging mabigat ang buhay ni Kaloy. Laging maikli ang pagkain at ang oras ng pahinga ay halos walang katapusan. Dumaan ang maraming pagkakataon na ginising siya ng tiyuhin sa kalagitnaan ng gabi para lang maglinis ng sahig na wala namang dumihan. Parang sinasadyang pinahihirapan si Kaloy para lamang mapansin siya ni Gado. Isang araw, may dumating na matandang lalaki sa kubo. Si Tomas, ang dating tauhan ni Gado sa bayan. May dala siyang maliit na supot na puno ng hilaw na kamote. "Gado, nasaan na yung napag-usapan natin?" tanong ni Tomas, nakaupo sa bangko habang si Gado ay abalang nag-aayos ng mga sako ng palay. "Baka naman napakaatat mo, Tomas." Malamig na tugon ni Gado. "Wala pa akong nakukuhang balita sa mga kasosyo ko sa bayan. Maghintay ka." "Alam mong hindi basta-basta ang transaksyon natin," babala ni Tomas. Tila sinisiguro na magiging maayos ang usapan nila. Alam ko! Huwag ka nang mag-alala," sagot ni Gado. Sabay abot ng isang piraso ng pera. "Eto, pansamantala. Pambayad ng utang ko sa iyo." Napakunot ang noo ni Tomas, ngunit tinanggap ang pera. Nang makita niyang papasok na si Gado sa kubo, sinamahan niya si Kaloy na nagwawalis sa gilid ng bakuran. "Kaloy!" mahinang sambit ni Tomas. "Ho!" sagot ng bata, tumigil sa ginagawa. "Tandaan mo ito, mag-ingat ka sa tiyuhin mo," ani Tomas, ang kanyang tinig puno ng babala. "Bakit po?" "Hindi siya tulad ng iniisip mo. Marami siyang koneksyon sa mga tao na hindi mo gustong makilala. Ang buhay niya, hindi kasing linis ng bahay na nililinis mo." Natahimik si Kaloy. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Tomas. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Salamat po," maikli niyang sagot. Sa kabila ng babala ni Tomas, nanatili pa rin si Kaloy sa kanyang pangarap na balang araw ay makikita rin ng tiyuhin ang kanyang pagsusumikap. Sa kanyang musmos na puso, umaasa siyang mababago ng kabutihan ang malamig na puso ni Gado. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga senyales na hindi ganoon kadali ang pagbabagong iyon. Tuwing hating gabi, may mga estrangherong bumibisita sa kubo. Naririnig ni Kaloy ang mga mahihinang bulungan sa labas ng bahay. Mga usapan tungkol sa mga kargamento,
pera at transaksyon na hindi niya mawari. Minsan, nasilip niya si Gado na may hawak na supot ng pera habang kausap ang isang taong hindi niya kilala. Nang tinanong niya ito kinabukasan, tinawanan lang siya ng tiyuhin. "Bata ka pa para intindihin ang mga negosyo ng matanda," sabi ni Gado, na parang wala lang. Ngunit ang pinakamalaking hinala ni Kaloy ay nang makita niyang may mga kasangkapang panghukay na dala-dala ang isa sa mga bisita ni Gado. Hindi niya malaman kung bakit, pero naramdaman niyang may tinatago ang tiyuhin niya. Bagamat walang tiyak na ebidensya, unti-unti na siyang nagiging mapanuri. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang talikuran si Gado. May kung anong bahagi ng puso niya ang umaasang sa huli, makikita rin ng tiyuhin niya ang halaga ng pamilya. Sa tanghaling tapat, natigilan ang buong barangay ng Salumboy sa isang balitang bumulabog sa katahimikan ng lugar. Nawawala ang perlas ng punong barangay. Hindi ito basta simpleng perlas. Ito'y isang antigong alahas na minanapa ng pamilya ng punong barangay mula sa kanilang ninuno. May paniniwala ang mga taga-barangay na ang perlas na iyon ang nagsisilbing anting-anting ng kanilang nayon laban sa mga kalamidad at masamang kapalaran. Bakit biglang nawala ang perlas? Sinong nagnakaw nito? Tanong ng isang matandang babae habang nagtitipon ang mga tao sa harap ng bahay ng punong barangay. "Wala naman kaming nakita. Kahapon lang, nasa altar pa iyon," sagot ng isa pang residente. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, dumating si Gado. Tila abala ngunit alerto. Baka naman may nakakakita kung sino ang pumasok dito kagabi, sabi niya. Sinasadyang itaas ang boses upang marinig ng lahat. "Wala pero may napansin akong isang bata kahapon sa paligid ng bahay," singit ng isang lalaking nasa gilid. "Bata? Sino?" tanong ni Gado. Kunwaring nagtataka ngunit halatang siya mismo ang nagbato ng ideya. "Si Kaloy. Nakita ko siya noong hapon na palingalinga sa harap ng bahay ni Kapitan," sagot ng lalaki. Nagsimula ang bulungan sa mga tao. Si Kaloy, ang ulila, ang bata na madalas nilang iniisip na mahirap at maaaring magnakaw dahil sa kahirapan. Kahit walang pruweba, mabilis kumalat ang usap-usapan. Sa kabilang banda, si Kaloy ay nasa kubo ni Gado, abala sa paglilinis ng mga tambak na gamit ng tiyuhin. Hindi niya alam na sa labas ng kanilang tahanan, umiikot na ang balitang siya ang magnanakaw ng perlas. "Hoy Kaloy!" sigaw ni Gado pagpasok ng kubo. "Halika nga dito." "Opo, tiyo," sagot ni Kaloy. Agad na tumigil sa ginagawa at lumapit. "Ano bang ginagawa mo kagabi? Baka may mga nakita kang tao sa paligid ng bahay ni Kapitan?" tanong ni Gado, kunwaring nag-aalala. "Wala po akong napansin, tiyo. Dito lang po ako sa bahay, nililinis ang sahig gaya ng inutos nyo," sagot ni Kaloy, nagtataka sa biglaang pagtatanong. Pero si Gado ay may ibang plano. Siya mismo ang kumuha ng perlas upang ipagbenta sa sindikatong matagal na niyang kinakasama. Kailangan niya ng malaking pera upang makabayad sa kanyang mga utang at maitaguyod pa ang kanyang negosyo. At para maitago ang kanyang pagkakasala, itinuro niya si Kaloy. Kinabukasan, nagising si Kaloy sa maiingay na kalampag ng mga tao sa labas ng kubo. Sa labas, naririnig niyang may sumisigaw ng, "Nasaan na si Kaloy?
Siya ang kumuha ng perlas. Ilabas niyo ang bata. Nagulat si Kaloy sa naririnig. Nang sinilip niya ang bintana, nakita niyang marami ng tao ang nagtitipon sa paligid ng bahay. Tiningnan niya si Gado na abalang nakaupo, tila walang pakialam. "Tiyo, bakit po ganun ang sinasabi nila?" tanong ni Kaloy. Nanginginig ang boses. "Abay, ewan ko. Baka kasi laging naglalagalag ka sa paligid ng bahay ni Kapitan." Malamig na tugon ni Gado, hindi man lang tumingin sa kanya. Lumabas ng bahay si Gado at kinausap ang mga tao. Ngunit sa halip na ipagtanggol si Kaloy, hinayaan niyang magalit ang mga ito sa bata. "Hindi ko alam kung sino ang kumuha, pero may mga nagsasabi ngang nakita nila si Kaloy sa paligid," sabi ni Gado sa mga tao. Ang sumunod na nangyari, naging mas magulo pa. Walang paraan si Kaloy upang makapagpaliwanag. Takot, galit, at pagkabigo ang bumalot sa kanya. Sa kabila ng lahat, hindi siya sinamahan ng tiyuhin niya. Sa halip, iniwan siyang mag-isa upang harapin ang galit ng bayan. Dahil hindi na niya kaya ang sitwasyon, tumakbo si Kaloy papunta sa gubat. Sinundan siya ng sigawan ng mga tao, ngunit mabilis siyang nakalayo. Halos mangiyak-ngiyak siya habang tumatakbo. Iniisip kung bakit siya napagbintangan. "Hindi ko naman kinuha ang perlas." Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang tinatawid ang masukal na landas. Habang naglalakad sa gitna ng kakahuyan, nakahanap siya ng maliit na kuweba sa paanan ng bundok. Ang kuweba ay tila maliit na lagusan na sapat lamang upang pagtaguan. Napaupo siya sa loob nito, nanginginig sa takot at pagod. Sa kabila ng dilim, naramdaman niyang ligtas siya kahit pansamantala. Dito, may oras siyang mag-isip at subukang alamin kung paano siya makakabalik sa baryo nang walang galit ng mga tao. Isang araw habang nakatago pa rin siya sa kuweba, may narinig siyang yabag ng paa mula sa labas. Agad niyang inihanda ang sarili. "Sino yan?" sigaw niya. Pilit pinatatapang ang boses. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapanganib," sagot ng tinig mula sa labas. Lumabas si Kaloy at nakita ang isang dalaginding na halos kaedad niya. Maputik ang kanyang damit at halatang pagod na pagod. "Sino ka?" tanong ni Kaloy. "Lara, tumakas ako mula sa mga tao na sumisigaw sa akin," sagot ng dalaginding. "Bakit ka tumakas?" "May mga umaapi sa akin. Pinilit akong gumawa ng hindi ko gustong gawin. Ayoko na doon, kaya nandito ako." Naramdaman ni Kaloy ang sinseridad ni Lara. Kahit bago pa lamang silang magkakilala, tila nagkaroon sila ng koneksyon. Pareho silang nagtatago, parehong hinahabol ng mas malalaking problema. "Halika, may kanlungan ako dito," sabi ni Kaloy. Inakay si Lara papasok sa kuweba. Sa loob ng kuweba, nagsimula silang mag-usap ng masinsinan. Nalaman ni Kaloy na si Lara pala ay taga-barangay rin, ngunit hindi siya gaanong kilala sa lugar. Iniwasan niya ang mas maraming tanong at sa halip ay nag-focus sila sa kung paano sila makakaligtas sa sitwasyon. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging mas magaan ang loob nila sa isa't isa. At sa kabila ng hirap na pinagdadaanan, tila may bagong pag-asa na nabubuo sa kanilang samahan. Nang sumunod na linggo, nagkita muli sina Kaloy at Gado. Hindi ito pangkaraniwan dahil bihirang kausapin ni Gado si Kaloy nang lampas sa mga utos na gawin niya ang mga gawaing bahay.
Ngunit sa araw na iyon, inutusan siya ng tiyuhin na maghanda ng kaunting pagkain at dalhin ang ilang gamit para sa mahaba-habang biyahe. Kaloy, anigado, habang ipinapakita ang isang simpleng mapa na gawa sa lumang papel. Susunduin ko ang mga kaibigan ko sa kabilang baryo. Sasama ka sa akin. Opo, tiyo, sagot ni Kaloy. Bagamat nagtaka kung bakit ngayon lang siya sinasama sa ganitong lakad. Pero gaya ng dati, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, binaybay nila ang makikitid na daan, lumusot sa makakapal na halaman, at nilampasan ang ilang maliliit na sapa. Palalim ng palalim ang kanilang nilalakbay, at habang naglalakad, napansin ni Kaloy na tila nawawala ang tiyuhin sa sarili. Tahimik si Gado, hindi umiimik, na parang abala sa malalim na pag-iisip. Tiyo, malayo pa po ba? Tanong ni Kaloy habang binubuhat ang isang sako na puno ng mga lumang kagamitan. Malapit na, sagot ni Gado, ngunit hindi siya tumingin kay Kaloy. Sa halip, nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Nang makarating sila sa isang mas makapal na bahagi ng gubat, biglang tumigil si Gado. Pinatabi niya si Kaloy sa isang malaking puno at pinaupo. Dito ka lang at maghintay. Babalik ako saglit para makuha ang ibang gamit, anya. Opo, tiyo, sabi ni Kaloy, bagamat nagtataka kung bakit parang wala namang ibang gamit na naiwan sa kanilang dinaanan. Umalis si Gado, at sa unay inakala ni Kaloy na babalik ito pagkatapos ng ilang minuto. Subalit lumipas ang mga oras. Ang araw ay tila nalubog na, at ang dilim ng kagubatan ay nagsimulang bumalot sa paligid. Unti-unting napagtanto ni Kaloy na iniwan na siya ng tiyuhin sa gitna ng gubat. Bakit niya ako iniwan dito? Tanong niya sa sarili. Natatakot at nalilito, nagsimula siyang maglakad, umaasang makakahanap ng daan pabalik. Ngunit sa halip na makita ang landas palabas, napadpad siya sa isang lugar na tila pamilyar. Sa harap niya ay ang kuweba na dati niyang pinagtaguan nang siya'y pinagbibintangang nagnakaw ng perlas. Sa kabila ng takot, pumasok siya sa loob nito at nagtago. Habang nililibot ang loob, naalala niya ang mga naunang sandali niya dito. Nakatulong ang maliit na lagusan upang makahanap siya ng ligtas na lugar kung saan pwede siyang magpahinga at mag-isip ng gagawin. Ilang araw ang lumipas, nabuhay si Kaloy sa pamamagitan ng pagkain ng prutas mula sa kalapit na mga puno. Habang nag-iisa siya sa kuweba, iniisip niya kung ano ang susunod niyang hakbang. Ngunit isang araw, habang papasok sa kuweba matapos maghanap ng makakain, may narinig siyang boses mula sa likuran. Kaloy, ikaw ba yan? Tanong ng isang babae. Lumingon si Kaloy at nakita si Lara. May dalang maliit na supot si Lara na puno ng kaunting prutas. Nagulat si Kaloy sa pagdating ng dalaginding na dati niyang kasamang tumakas mula sa galit ng mga taga-baryo. Lara, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kaloy. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat at kasiyahan. Nakita kitang lumabas dito noong nakaraan at nag-aalala ako, sagot ni Lara. Kaya sinundan kita. Nakita kong mukhang may problema ka. Hindi akalain ni Kaloy na muling makikita si Lara. At sa halip na umalis, nagpasya si Lara na manatili sa kanya sa loob ng kuweba. Sa kabila ng kakulangan ng pagkain at hirap ng kalagayan,
Nagtulungan silang dalawa upang makaangkop. Naging mas maayos ang kanilang pamumuhay. Si Kaloy ang naghahanap ng mga halaman at tubig, habang si Lara naman ang nangangalap ng tuyong kahoy upang gumawa ng maliit na apoy na magpapainit sa kanila tuwing malamig ang gabi. Pagkaraan ng ilang araw, habang nakaupo silang dalawa sa may bungad ng kuweba, biglang sumulpot si Benjo, ang matalik na kaibigan ni Kaloy. "Kaloy, salamat sa Diyos at nakita na rin kita," sigaw ni Benjo, ang tinig puno ng kasiyahan. "Benjo," sabay tayo ni Kaloy. Agad silang nagyakapan, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Kaloy ang saya nang muling makita ang kaibigan. "Bakit ka nandito?" tanong ni Kaloy. "Hinahanap kita. Nang mawala ka sa baryo, hindi ako tumigil sa paghahanap." "Dinadala ko rin ito," sabi ni Benjo, sabay abot ng supot ng pagkain. Kaunting tinapay at prutas. Hindi sapat, pero makakatulong. Nagpasalamat si Kaloy at sinimulang kumain. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Benjo ang nangyari sa baryo. Gulo pa rin doon. May mga nagsasabing ikaw daw ang kumuha ng perlas. Pero maraming hindi naniniwala, paliwanag ni Benjo. "Hindi ko naman talaga kinuha iyon," sagot ni Kaloy. "Alam ko," sagot ni Benjo. "Kaya nandito ako. Tutulungan kitang makabalik. Kailangang malaman ng lahat ang totoo." Sa mga sumunod na araw, nagplano silang tatlo kung paano makakabalik sa baryo ng ligtas. Habang pinaplano nila ang kanilang pagbabalik, unti-unting nararamdaman ni Kaloy ang lakas ng kanilang samahan. Sa kabila ng lahat ng hirap at panganib, nabuo ang isang matibay na pagkakaibigan at pagkakaisa. At bagamat hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa baryo, nanatili silang matatag, umaasang makakabalik sila sa kanilang tahanan at maipagtatanggol ang kanilang pangalan. Sa loob ng madilim na kuweba, naging tahanan ni Kaloy at Lara ang malamig na dingding at tahimik na himpapawid. Ang mga araw na inilagi nila rito ay naging mas magaan dahil sa kanilang samahan. Ngunit sa kabila ng tila ordinaryong hitsura ng kuweba, napansin nila ang ilang kakaibang bagay. Sa sulok ng isang pader, may mga nakaukit na marka, mga simbolo at linya na hindi basta-bastang likha ng kalikasan. "Kaloy," sabi ni Lara isang umaga habang nakatingin sa pader, "tingnan mo ito. Hindi ito normal na mga gasgas lang." Lumapit si Kaloy at maingat na tinignan ang mga ukit. "Mukhang ginawa ito ng tao," sagot niya. "At mukhang matagal na ito dito." Sinimulan nilang sundan ang mga marka, palalim sa kuweba. Ang bawat hakbang ay tila nagbibigay sa kanila ng mas maraming tanong kaysa sagot. Habang lumalalim sila, natuklasan nila ang isang maliit na silid sa loob. Doon, sa ilalim ng naipong alikabok at damo, nakita nila ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Isang kahon na yari sa makapal na kahoy ang natagpuan nila sa isang sulok. Nang buksan nila ito, bumungad ang mga gintong alahas na kumikislap sa liwanag ng kanilang improvised na lampara. May mga pulseras, kwintas, at mga butil na gawa sa ginto at kakaibang bato. Tumigil si Lara, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Ang dami nito!" mahinang sambit niya. "Mukhang ito na ang pinakamalaking yaman na nakita ko sa buong buhay ko," sagot ni Kaloy.
Hawak ang isang kwintas na punong-puno ng maliliit na hiyas. Saan kaya ito nanggaling? Bukod sa mga alahas, natagpuan din nila ang mga gamit na tila ginamit noong unang panahon. Mga sibat na gawa sa matibay na kahoy at bato, at mga mangkok na may kakaibang disenyong ukit. Mas naging misteryoso pa ito nang makita nila ang isang piraso ng tela na tila bahagi ng isang antigong kasuotan. Nakalagay ito sa ilalim ng mga kagamitan, at kahit maraming taon na itong nakatago, halatang pinahalagahan ito ng kung sino man ang nag-iwan nito roon. May nagtago ng mga ito dito, sabi ni Lara habang pinagmamasdan ang isang lumang singsing na may malinis na hiwa ng emerald. At hindi lang nila basta iniwan, dagdag ni Kaloy. Mukhang sinigurado nilang hindi ito madaling makita ng kung sino-sino lang. Sa dulo ng maliit na silid, napansin nila ang mga mas detalyadong ukit sa pader, mga simbolo at mapa. Ang tila ipinapakita nito. Hindi nila agad naintindihan ang kahulugan, ngunit unti-unti nilang binasa at pinagtagpi-tagpi ang mga pahiwatig. Sa maraming araw nilang inilagi sa kuweba, natutunan nilang basahin ang ilan sa mga marka. May mga larawan ng tao na tila sumasamba sa araw, mga eksena ng pagsasaka, at mga paglalarawan ng mga kakaibang hayop na hindi pa nila nakikita sa gubat. Kaloy, tingin mo ba mga sinaunang tao ang gumawa nito? Tanong ni Lara, habang itinuturo ang isang simbolo na parang naglalarawan ng isang ritual. Sa tingin ko, sagot ni Kaloy. At baka may mga lihim na lugar pa sa loob ng kuweba na hindi pa natin nakikita. Habang inaaral nila ang mga ukit, unti-unting nagkaroon ng kwento sa kanilang isipan. Ang kuweba pala ay naging bahagi ng buhay ng isang sinaunang tribo na naninirahan sa lugar bago pa man dumating ang mga unang taga-barangay. Ayon sa mga simbolo, ang tribong ito ay may kaugnayan sa kalikasan. Naniniwala silang ang gubat at ang kuweba ay banal na lugar. Doon nila iniimbak ang kanilang pinakamahahalagang yaman, at ang mga ritual nila ay ginawa upang ipakita ang pasasalamat sa kalikasan. Ang mga alahas at butil na natagpuan ni Kaloy at Lara ay hindi basta mga pag-aari. Simbolo ang mga ito ng kayamanan ng kanilang kultura at paniniwala. Habang mas nauunawaan nila ang kahulugan ng mga ukit, nagkaroon ng ideya si Kaloy. Lara, sabi niya, kung matutuklasan natin ang lahat ng kahulugan ng mga simbolong ito, baka magamit natin ito para makatulong sa baryo. Paano? Tanong ni Lara, nakakunot ang noo. Isipin mo, paliwanag ni Kaloy. Kung malaman ng mga tao ang kasaysayan ng kuweba, baka mas maintindihan nila kung gaano kahalaga ang ating paligid. Hindi lang ito basta gubat o kuweba. Bahagi ito ng kultura at kasaysayan natin. Napaisip si Lara. At baka kapag nakita nila ang yaman dito, matutulungan tayo ng mga taga-barangay na protektahan ito, imbes na gawing negosyo. Tama, sagot ni Kaloy. Kailangan lang natin malaman ang buong kwento. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Kaloy at Lara ang kanilang oras sa pag-aaral ng mga ukit. Gumamit sila ng mga simpleng materyales, mga uling na nahuhulog mula sa natutuyong kahoy, mga piraso ng lumang tela, at mga tuyong dahon upang kopyahin ang mga nakikita nila. Naglista sila ng mga simbolo, nagbigay ng sariling interpretasyon,
at unti-unting binuo ang kasaysayan ng kuweba. Napansin nila na ang bawat linya at hugis ay may kaugnayan sa isa't isa, na parang isang puzzle na kailangang buuin. Habang patuloy nilang inaaral ang mga nakaukit, lalo pang lumawak ang kanilang kaalaman. Hindi lamang nila nakita ang kahalagahan ng yaman, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Nagsimula silang mangarap ng mas malaki. Isang araw, ibabahagi nila ang kasaysayang natuklasan sa mga tao sa baryo. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang kanilang layunin. Sa ngayon, ang kuweba ang kanilang tahanan, ang kanilang paaralan, at ang kanilang lihim. Sa likod ng bawat alahas, bawat butil, at bawat linya ng ukit, natutunan nilang may mas malalim na kwento na kailangang ikwento. Hindi para sa sarili nila, kundi para sa susunod na henerasyon. Matapos ang mahabang panahon ng pamumuhay sa gitna ng gubat, nagdesisyon sina Kaloy, Ara, at Benjo na oras na para bumalik sa baryo ng Salumboy. Hindi na nila nais pang magtago sa likod ng dilim ng kuweba. Ang kanilang natuklasan ay mas malaki pa sa kanilang mga sarili. Isang kwento ng kasaysayan at yaman na hindi maaaring ilihim magpakailanman. Handa na ba kayo? Tanong ni Benjo habang inaayos ang kanilang mga dalang supot na puno ng ilang alahas at kopya ng mga ukit mula sa kuweba. Oo, sagot ni Lara. Hindi natin alam kung paano tatanggapin ng mga tao ang sasabihin natin, pero kailangan nilang malaman. Tumingin si Kaloy sa kanila at ngumiti ng kaunti. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin. Sa kabila ng kaba, tinahak nila ang landas pabalik. Ilang araw ng paglalakad, pag-iwas sa malalaking hayop, at pagtawid sa maliliit na ilog ang kinailangan upang marating muli ang gilid ng baryo. Sa kanilang pagdating, tila hindi agad sila napansin ng mga taga-Salumboy. Maliban sa ilang bata na nagtataka sa kanilang paglalakad papunta sa sentro, walang ibang lumapit sa kanila. Ngunit nang makita sila ni Kapitan Luis, agad nitong inutusan ang mga tao na magtipon sa liwasan. Aba, si Kaloy! Bumalik ka rin pala! Sabi ni Kapitan Luis, halatang nagulat. Magandang araw po, Kapitan! Sagot ni Kaloy nang may bahagyang pagyuko. May mahalaga po akong ipapakita at ikukwento sa inyo. Habang dumarami ang tao sa liwasan, naging tahimik ang paligid. Ang dating akusasyon kay Kaloy bilang magnanakaw ng perlas ay hindi na agad binanggit ng mga tao, pero makikita sa kanilang mga mukha ang duda. Ano na naman to? Bulong ng isang matandang babae. Baka naman imbento lang ang mga sasabihin niya. Pakinggan na lang natin, sagot ng isa pang matanda. Hindi naman siguro siya magtatangkang bumalik kung wala siyang dahilan. Tumayo si Kaloy sa harap ng karamihan. Hawak ang isang maliit na supot na may laman ang ilan sa mga alahas at butil mula sa kuweba. Alam kong marami ang nagduda sa akin noon. Sinabi nilang ako ang kumuha ng perlas, pero wala akong kasalanan, panimula niya. Ang totoo, tumakas ako dahil sa takot at kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang sarili ko. Pero sa pagtakas ko, may natuklasan ako. Kinuha niya mula sa supot ang isang pulseras na yari sa ginto. May maliliit na ukit ng mga simbolo sa bawat bahagi nito. Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Ito ang natagpuan ko sa isang kuweba sa gitna ng gubat.
Patuloy ni Kaloy. Hindi lang ito basta-basta alahas. Nakasulat dito ang kasaysayan ng mga tao bago pa man tayo tumira sa Salumboy. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tila hindi naniniwala, habang ang iba naman ay lumapit upang makita ng mas malapitan ang pulseras. Paano mo nakuha yan? Sigurado ka bang hindi mo lang nahanap kung saan-saan? Tanong ng isang lalaki mula sa likuran. Hindi ito basta napulot, sagot ni Lara. Lumapit upang suportahan si Kaloy. Nakita namin ang buong kwento ng tribo na nanirahan sa gubat. Nakaukit sa mga pader ng kuweba ang kanilang mga ritual, ang kanilang mga paniniwala, at ang dahilan kung bakit nila iniwan ang mga ito. May mga larawan ng mga hayop na hindi pa natin nakikita ngayon, at mga kwento ng kanilang pakikibaka laban sa kalikasan. Idinagdag ni Benjo, hindi rin namin basta-basta inimbento yan. Narito ang mga kopya ng mga ukit na nakita namin. Itinaas niya ang mga piraso ng papel na puno ng mga simbolo at larawan. Sa kabila ng kanilang mga pruweba, nanatiling nag-aalangan ang ilan. Kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit hindi na lang namin puntahan ang kuweba at tingnan? Tanong ni Kapitan Luis. Hindi po ito ganon kadali, sagot ni Kaloy. Napakadelikado ng daan patungo roon. Kung gugustuhin ninyo, maaari namin kayong tulungan. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng yaman. Ito po ay tungkol sa pagprotekta sa ating kasaysayan at kalikasan. Muling nagbulungan ang mga tao. Ngunit sa dulo ng usapan, napagkasunduan nilang pakinggan pa ang buong kwento ni Kaloy, Lara at Benjo. Kaloy, sabi ni Kapitan Luis, kung talagang totoo ang sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang mga natuklasan mo. Kung mapatunayan mong totoo ang lahat ng ito, tutulungan ka namin sa proteksyon ng kuweba. Hindi naging madali ang pagbabalik ng loob ng mga tao kay Kaloy, ngunit unti-unti nilang nakita ang katotohanan sa kanyang mga kwento. Sa kabila ng kanilang duda noong una, nagkaroon sila ng bagong pagtingin sa bata. Hindi lamang siya basta ulila o tagalinis ng bahay ng tiyuhin niya. Siya na ngayon ang batang nagdala ng bagong pag-asa sa baryo ng Salumboy. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang bumalik si Kaloy sa baryo ng Salumboy, unti-unti nilang muling nakukuha ang tiwala ng mga tao. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na mapalapit muli sa mga taga-barangay, hindi maikakailang marami pa rin ang nagdududa sa kanila. Lalo na't wala pa ring maliwanag na sagot kung sino ang tunay na kumuha ng perlas ng barangay. Isang hapon, habang nagtitipon ang mga tao sa liwasan, napansin ni Kaloy at Benjo si Gado sa likuran ng karamihan, tila hindi mapakali. Nakamasid ito sa kanila mula sa di kalayuan, ngunit hindi nagpapakita ng anumang pakikipag-usap. Lumapit si Tomas, ang dating tauhan ni Gado, at ibinulong ang isang bagay kay Kaloy. Kaloy, mahinang sabi ni Tomas, may nalaman ako tungkol sa tiyuhin mo. Ano yun? Tanong ni Kaloy, habang pinipilit na huwag mahalata ang kanilang usapan. Si Gado, patuloy ni Tomas, hindi lang basta nagbebenta ng kalakal. Matagal na siyang may koneksyon sa isang grupo sa bayan na nagbebenta ng mga smuggled na yaman. Nang mawala ang perlas ng barangay, siya ang unang umalis papunta sa bayan. Anong ibig mong sabihin? Siya ba ang kumuha ng perlas? Bulong ni Benjo na halatang nagulat sa narinig. Oo,
sagot ni Tomas. At hindi lang yon, balak ng grupo niya na kunin ang yaman ng kuweba na nadiskubre nyo. Nanlamig si Kaloy sa narinig. Akala niya'y natapos na ang lahat nang maibalik niya ang tiwala ng barangay. Ngayon, napagtanto niyang mas malalim pa pala ang problema. Bakit mo ito sinasabi sa amin ngayon lang? Tanong ni Kaloy. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng tapang, sagot ni Tomas. Ayokong masangkot, pero alam kong kailangan na niyong malaman. Napansin nilang si Gado ay unti-unting lumalayo sa liwasan. Parang ayaw nitong masangkot sa pinag-uusapan. Hindi tayo pwedeng basta maghintay, sabi ni Kaloy. Kailangan nating pigilan siya. Pero paano? Tanong ni Benjo. Maglatag tayo ng plano. Hindi pwedeng basta-basta. Alam natin kung gaano katuso si Gado, ani Kaloy. Sa gabing iyon, nagtipon sina Kaloy, Lara, Benjo at Tomas sa isang tagong bahagi ng baryo. Pinag-usapan nila ang kanilang gagawin. Kailangan nating protektahan ang kuweba, sabi ni Kaloy. Kapag nakarating si Gado at ang grupo niya roon, mawawala ang lahat ng natuklasan natin. Pero hindi natin kayang harapin sila ng harapan, sabi ni Lara. Wala tayong armas, wala tayong sapat na lakas. Kaya kailangan nating gumamit ng utak, sagot ni Kaloy. Alam natin ang loob ng kuweba, hindi nila alam. Gagawa tayo ng depensa na mahihirapan silang lampasan. Sinimulan nilang pag-aralan ang mga posibleng pasukan at labasan ng kuweba. Alam ni Kaloy ang bawat sulok nito, mula sa mga masisikip na daanan hanggang sa mga lugar na madaling maipit. Ang gagawin natin, paliwanag ni Kaloy, ay iligaw sila sa loob ng kuweba. Hindi sila dapat makarating sa lugar kung saan naroon ang kayamanan. Paano kung magkaroon sila ng ideya kung nasaan iyon? Tanong ni Benjo. Hindi sila makakaabot roon. Kung masisimulan nating harangan ang daan bago pa sila makapasok, sagot ni Kaloy. Bukod sa depensa, kailangan din nilang makakuha ng suporta mula sa ilang taga-barangay. Bagamat hindi pa rin sila ganap na nagtitiwala kay Kaloy, may ilan na handang tumulong. Kailangan nating iparating sa punong barangay ang nalaman natin tungkol kay Gado, sabi ni Lara. Pero paano natin mapapatunayan? Tanong ni Benjo. Dadalhin natin si Tomas. Siya ang magsasalaysay ng lahat ng nalalaman niya, sabi ni Kaloy. Kinabukasan, nagpunta sila sa bahay ng punong barangay upang kausapin si Kapitan Luis. Kapitan, panimula ni Kaloy, alam kong mahirap paniwalaan, pero si Tiyuhin Gado ang kumuha ng perlas at balak din niyang kunin ang yaman ng kuweba. Kaloy! Alam mo namang walang pruweba, sagot ni Kapitan Luis. Pero biglang sumingit si Tomas. Ako po ang pruweba, Kapitan, ani Tomas. Alam ko ang galaw ni Gado. Matagal na akong nagtatrabaho para sa kanya at marami akong nakita. Nang mawala ang perlas, siya ang unang umalis. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta. Pero nang bumalik siya, may dala na siyang malaking halaga ng pera. Tumigil si Kapitan Luis at tiningnan ng maigi si Tomas. Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin may mas malalim na plano si Gado. Opo, Kapitan, ani Kaloy. Kaya po namin kayo kinausap. Kailangan po nating protektahan ang kayamanan ng baryo. Sa tulong ni Kapitan Luis, napagkasunduan nilang bumuo ng grupo na tutulong sa depensa ng kuweba. Kumuha ng mga tao mula sa barangay na magbabantay sa paligid.
Pinagsama ang kanilang talino at lakas upang harapin ang paparating na panganib. Hindi natin hahayaang mapasakamay nila ang yaman, sabi ni Kapitan Luis. Kung totoo ang sinasabi ninyo, gagawin natin ang lahat upang maprotektahan ang ating kasaysayan. Habang naghahanda ang barangay, lalo pang lumakas ang loob ni Kaloy. Hindi na sila nag-iisa sa laban. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang suporta ng kanilang mga kababaryo. At bagamat alam nilang hindi magiging madali ang kanilang misyon, nanatili silang matatag, handang harapin ang anumang hamon na dala ng sindikato. Madilim ang langit noong gabing iyon, at halos hindi maramdaman ang simoy ng hangin sa paligid ng kuweba. Tahimik ngunit puno ng tensyon ang paligid. Sina Kaloy, Lara, Benjo, Tumatkumanin at ilan pang taga-barangay na sumama sa kanila ay nagtipon-tipon sa bungad ng kuweba. Hawak-hawak nila ang mga simpleng kagamitan, pamalo, matitibay na kahoy, at ilang lumang sibat na natagpuan nila sa loob ng kuweba. Sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas, naroon ang determinasyon sa kanilang mga mukha. Alam nilang darating si Gado, kasama ang mga tauhan nito mula sa sindikato. At ang tanging paraan upang mapigilan sila ay ang gamitin ang kaalaman at lakas ng bawat isa. Kaloy, sigurado ka bang darating sila ngayon? Tanong ni Lara habang inaayos ang isang pangharang sa pasukan ng kuweba. Oo, sagot ni Kaloy. May mga naririnig akong kwento mula sa barangay. May mga kalakal daw na ipinapasok mula sa bayan patungong gubat. Sigurado akong dito sila pupunta. Pinalapit niya sina Benjo at Tomas upang ipaliwanag ang kanilang plano. Kapag dumating sila, haharangan natin sila sa pasukan. Huwag nating hayaan na makarating sila sa gitna ng kuweba. Doon nakatago ang pinakamahahalagang yaman na iniwan ng tribo, paliwanag ni Kaloy. Paano kung makalusot sila? Tanong ni Benjo. May isa pang daan sa loob, sagot ni Kaloy. Pero matarik iyon at mahirap gamitin. Kapag naramdaman nilang hindi sila makakadaan dito sa harap, susubukan nilang hanapin iyon. Kailangan nating bantayan ang 200. Intindihin nyo, dagdag ni Tomas. Hindi ito basta-bastang kalaban. May mga tao sigado na sanay sa mga ganitong gawain. Kailangan nating maging maingat. Nang halos hating gabi na, narinig nila ang mga yabag sa di kalayuan. Tumahimik ang lahat. Pilit na pinakikiramdaman ang papalapit na grupo. Handa na ba kayo? Tanong ni Kaloy. Hinigpitan ang hawak sa kanyang pamalo. Oo, sagot ni Lara. Halos pabulong, ngunit puno ng kumpiyansa'y lumapit ang mga tao ni Gado. Kitang-kita sa kanilang mga dalang kagamitan, mga itakbag na tila may laman at mga gasera na alam nilang kailangan nila ng liwanag para makapasok sa loob ng kuweba. Nang makalapit si Gado, sumigaw ito. Kaloy, alam kong nandyan ka. Wala kang magagawa. Amin na ang kayamanang yan. Ngunit walang sumagot mula sa kampo ni Kaloy. Tahimik nilang hinintay ang tamang pagkakataon. Nang akmang papasok na sa kuweba ang ilan sa tauhan ni Gado, biglang lumabas sina Benjo at Tomas mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi nyo kami basta-basta matatakot, sigaw ni Tomas. Hinaharap ang 3 tauhan ni Gado. Alis dyan, sigaw ng isa sa mga tauhan. Ngunit bago pa sila makagalaw, sumugod si Benjo at tinamaan ang isa sa mga ito ng hawak niyang pamalo. Biglang naging magulo ang paligid.
nagkaroon ng matinding komprontasyon sa harapan ng kuweba. Sa kabila ng pagiging limitado ng kanilang armas, nagamit ni Kaloy ang mga natutunan nila mula sa mga ukit ng tribo. Naglatag sila ng mga bitag sa masisikip na daanan, mga tuhog na kahoy na nakatago sa likod ng mga palumpong, at mga bato na maaaring igulong upang harangan ang mga pasukan. Sa bawat pag-usad ng tauhan ni Gado, nahaharang sila ng mga bitag na ito. "Ano to?" sigaw ng isa sa mga tauhan nang biglang masapol ng matulis na kahoy ang kanyang binti. "Hindi tayo pwedeng magmadali. Dahan-dahanin natin," utos ni Gado. Ngunit halatang naiinis na ito. Habang nagaganap ang labanan sa pasukan, sumugod si Kaloy at Lara sa mas malalim na bahagi ng kuweba upang tiyaking ligtas ang lugar kung saan nakatago ang mga yaman. "Kaloy, dito sa gilid. Takpan natin tong lagusan," sabi ni Lara habang itinuturo ang isang makitid na daanan. "Oo, pero kailangan nating magmadali. Kapag nakapasok sila dito, mahihirapan na tayong harangan sila," sagot ni Kaloy habang iniaayos ang mga bato para isara ang lagusan. Sa gitna ng tensyon, dumating ang ilan pang taga-barangay na kanina pa palang nagmamasid sa paligid. Tumulong sila sa pagharang sa mga tauhan ni Gado. "Hindi nyo kami masusukol!" sigaw ng isa sa mga taga-barangay habang hawak ang isang sibat. "Subukan nyong lumapit pa at malalaman nyo ang tunay na tapang ng mga taga-Salumboy," dagdag pa ng isa. Nagpatuloy ang laban. Ilang oras ang lumipas at kahit na marami sa mga tauhan ni Gado ang mas sanay sa laban, hindi nila napaghandaan ang taktikang inihanda ni Kaloy. Gamit ang likas na kalamangan ng lugar at ang kaalaman mula sa mga ukit, napanatili ni Kaloy at ng kanilang mga kakampi ang kanilang depensa. Sa huli, napilitang umurong ang karamihan sa mga tauhan ni Gado. Napagapi nila si Gado mismo sa gitna ng kuweba. Natagpuan siya ni Benjo at Tomas habang sinusubukang pasukin ang isang masikip na lagusan. "Gado, tapos ka na!" sigaw ni Tomas, sabay hampas sa lupa upang pigilan ang pag-usad ng tiyuhin ni Kaloy. "Wala kayong alam," sigaw ni Gado, ngunit halatang nawawala na ang kanyang tapang. "Alam naming ikaw ang nagdala ng perla sa bayan," ani Benjo, "at hindi mo makukuha ang yaman dito. Hindi mo kami matatakot." Sa wakas, nakuha nila si Gado, ngunit hindi lahat ng mga tauhan nito ay naabutan. Ang ilan ay nagawang makatakas sa kagubatan. Sa kabila ng hindi ganap na tagumpay sa pagdakip sa buong sindikato, nagtagumpay silang protektahan ang kayamanan ng kuweba at maipakita ang tapang ng kanilang grupo. Ang kwento ng gabi na iyon ay nanatiling buhay sa baryo ng Salumboy, at si Kaloy, na dating simpleng bata lamang, ay kinilala bilang isang bayani na nagbigay halaga sa kasaysayan at kultura ng kanilang tahanan. Sa sumunod na mga buwan, matapos magapi si Gado at ang sindikato, unti-unting nakilala ang baryo ng Salumboy bilang isang lugar ng pagbabagong buhay. Ang mga naiwang kayamanan mula sa kuweba ay hindi itinago ni Kaloy para sa sarili. Sa halip, binahagi niya ito sa buong baryo upang mapaganda ang pamumuhay ng mga tao. Ang unang hakbang ay ang pagpapatayo ng isang eskwelahan, isang pangarap na matagal nang inaasam ng mga taga-Salumboy. "Kaloy," sabi ni Kapitan Luis isang hapon habang nagpaplano sila ng lokasyon ng eskwelahan,
Hindi ko inaasahan na isang araw, ikaw ang magdadala ng ganitong klaseng pagbabago rito. Hindi lang po ako, sagot ni Kaloy, nakangiti. Kung wala sina Lara, Benjo, at ang lahat ng tumulong, hindi po ito magiging posible. Dumating ang araw ng groundbreaking para sa eskwelahan, at halos lahat ng taga-barangay ay nagtipon upang saksihan ang makasaysayang sandali. Ang dating lupaing walang silbi ay ngayoy magiging pundasyon ng kaalaman para sa kanilang mga anak. Si Benjo, na naging katuwang ni Kaloy sa maraming pagsubok, ay tumulong sa pagtayo ng bakod, habang si Lara ay abala sa pagtuturo sa mga bata ng mga simpleng leksyon kahit wala pang ganap na silid-aralan. "Lara, ang galing mo nang magturo," sabi ni Benjo isang umaga habang pinapanood ang kaibigan. "Huwag kang magbiro, Benjo," sagot ni Lara habang ngumingiti. "Ginagawa ko lang ito dahil alam kong malaking tulong ito sa mga bata." Habang abala ang lahat sa eskwelahan, hindi rin nakalimutan ni Kaloy ang iba pang pangangailangan ng baryo. Gumamit siya ng bahagi ng kayamanan mula sa kuweba upang magpatayo ng isang maliit na klinika at ayusin ang sistema ng patubig sa kanilang lugar. Ang mga simpleng inisyatibo na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. "Kaloy, hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong ng bagong patubig na ito," sabi ni Mang Nardo, ang matanda sa baryo na nag-aalaga ng taniman ng palay. "Hindi po ako nag-iisa sa paggawa nito, Mang Nardo," sagot ni Kaloy. "Ginagawa ko lang po kung ano ang tama." Habang lumilipas ang panahon, nakita ng mga tao kung paano nagkaisa ang buong barangay. Ang mga dating hindi nagkikibuan ay nagtutulungan na ngayon. Ang bawat isa ay may ambag, maliit man o malaki, sa pag-usad ng kanilang komunidad. At dahil dito, nagbago ang tingin ng lahat kay Kaloy. Kung dati, siya ang batang ulilang inaakalang walang patutunguhan, ngayon siya na ang inspirasyon ng buong baryo. "Si Kaloy ba talaga ang batang iyon?" tanong ni Aling Sita sa kanyang kapitbahay habang pinagmamasdan si Kaloy na nakikipagtulungan sa mga gumagawa ng kalsada. "Oo, siya nga," sagot ng kapitbahay. "Akala ko dati wala siyang pag-asa, pero tingnan mo ngayon, para na siyang leader ng baryo." Samantala, si Lara at Benjo naman ay hindi rin nagpaawat sa paggawa ng mabuti para sa kanilang pamilya. Si Benjo, na dati umaasa lamang sa maliit na kinikita sa pagtatanim, ngayon ay may sariling maliit na tindahan sa baryo. Ginamit niya ang natutunan mula sa kanilang pakikibaka upang makahanap ng mas maayos na kabuhayan. Si Lara naman, nakilala na ngayon bilang isang masipag at mapag-alaga, ay tumutulong sa mga magulang niyang magkaroon ng mas maayos na bahay. "Benjo," sabi ni Lara, habang pinapanood nila ang mga bata sa bagong eskwelahan, "parang ang tagal na ng lahat ng nangyari, ano?" "Oo nga," sagot ni Benjo. "Pero ang mahalaga, andito na tayo ngayon. Natutulungan na natin ang iba." Unti-unti, ang baryo ng Salumboy ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan. Ang dating simpleng baryo na may malalaking problema ay ngayon kilala bilang lugar ng pag-asa at pagbabago. Ang mga tao ay natutong tumulong sa isa't isa, at ang kanilang pagkakaisa ay naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw ang mensahe ni Kaloy.
Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto at hiyas, kundi sa kagustuhang magtaguyod ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Makalipas ang maraming buwan mula nang magtagumpay sila sa pagsugpo sa mga plano ni Gado, masasabing unti-unti nang bumabalik sa normal ang kanilang buhay sa baryo. Ang bagong eskwelahan ay abala na sa pagtuturo sa mga bata. Ang klinika ay nagsisilbing kanlungan ng mga may sakit, at ang patubig ay nagbibigay ng masaganang ani sa mga magsasaka. Sa kabila ng lahat ng abalang ito, may isang bagay na unti-unting napansin ng mga tao sa baryo. Ang tila pagiging mas malapit ni Kaloy at Lara. Nagsimula ang lahat sa simpleng palitan ng ngiti tuwing magtatagpo ang kanilang landas. Madalas nilang makita ang isa't isa sa bayuwanood sa liwasan, kung saan nagtutulungan ang mga tao sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang paligid. Si Lara, na mas kilala na ngayon bilang isang masipag at masayahing dalagita, ay palaging abala sa pagtulong sa eskwelahan. Si Kaloy naman, sa kabila ng kanyang papel bilang leader sa barangay, ay palaging nariyan para alalayan si Lara sa anumang paraan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lara sa ilalim ng isang malaking puno, napansin niyang papalapit si Kaloy dala ang isang basket ng prutas. "Lara, eto oh, nakita ko sa gubat kanina. Mukhang maganda para sa merienda," sabi ni Kaloy sabay abot ng basket. "Salamat, Kaloy. Laging kang maalalahanin," sagot ni Lara na may bahagyang ngiti. Hindi na bago para kay Kaloy na magdala ng kung ano-anong bagay kay Lara. Pero sa bawat pagkakataon, hindi niya magawang magsalita tungkol sa nararamdaman niya. Para bang laging may pumipigil sa kanya, isang takot na baka hindi siya maintindihan o tanggapin. "Kaloy," biglang sambit ni Lara. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Sa pag-aalaga mo sa barangay, sa pagtulong mo sa akin noong wala pa tayong maayos na direksyon, at sa lahat ng pagkakataon na nariyan ka. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin," sabi ni Lara habang nakatingin sa malayo. "Lara, hindi ko magagawa lahat ng ito kung wala ka rin," sagot ni Kaloy. "Ikaw ang nagtulak sa akin para hindi sumuko. Kapag nakikita kitang masaya, parang nawawala lahat ng pagod ko." Natigilan si Lara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mas malalim na damdamin si Kaloy sa kanya. Pero tulad ni Kaloy, nag-alinlangan siyang magsalita. Pareho nilang naisip ang kanilang nakaraan, ang sakit, ang mga trahedya, at ang lahat ng hinaharap nila. Hindi ganoon kadali para sa kanilang tanggapin ang bagong damdaming iyon. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong nagiging malapit sina Kaloy at Lara. Hindi na lamang sa mga proyekto at gawain ng barangay sila nagkakausap. Madalas, makikita silang magkasama sa tabi ng ilog, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila. "Lara, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap?" Tanong ni Kaloy isang gabi habang nakaupo sila sa tabi ng bonfire. "Sa totoo lang, gusto kong magturo ng mas maraming bata. Gusto kong maranasan ng iba yung pagkakataon na makapag-aral kahit mahirap," sagot ni Lara. "Magagawa mo yan, sigurado ako," ani Kaloy. "Napakaalaga mo sa mga bata. Kung ako nga natulungan mo, sila pa kaya?" Nagpatuloy ang ganitong mga pag-uusap hanggang sa tuluyang umusbong ang kanilang damdamin sa isa't isa. Isang gabi,
Habang tinitingnan nila ang mga bituin, nagsalita si Kaloy. Lara, gusto kong magpasalamat. Hindi lang dahil sa tulong mo sa baryo, kundi sa tulong mo sa akin bilang tao. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka, sabi niya habang nakatingin sa langit. Kaloy, sagot ni Lara, bahagyang tumingala rin. Ako din. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako babangon mula sa lahat ng naranasan ko noon. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na may pag-asa. Napatitig si Kaloy kay Lara. Hindi niya napigilang magtanong, sa tingin mo kaya natin? Alam mo na, magkasama sa mga darating na panahon? Ngumiti si Lara, ngunit halatang nahihiya. Kung ikaw ang kasama, sa tingin ko, kaya natin. Hindi man naging madali para sa kanila ang mag-aminan. Naging mas malalim ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang nakaraan, ang kawalan, ang takot, at ang mga sugat sa puso, nahanap nila ang pagmamahal na nagsilbing bagong simula. Ang relasyon nila ay naging inspirasyon sa mga kabataan ng baryo. Maraming mga bata ang nagtaka kung paano naging ganoon kalapit si Kaloy kay Lara. At sa bawat tanong ay nagbibigay ng kwento si Benjo. Alam nyo, dati pa yan. Hindi nyo lang napapansin. Kwento ni Benjo sa mga bata. Nakita ko na yan sa mata ni Kaloy noong una pa lang silang nagkasama sa kuweba. Habang tumatagal, nagiging modelo ng pagmamahalan at pagtutulungan sina Kaloy at Lara. Hindi lang sila naging simbolo ng tagumpay sa baryo, kundi ng isang uri ng pagmamahal na hindi lamang nakatuon sa kanilang dalawa, kundi sa ikabubuti ng lahat. Ipinakita nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa material na bagay, kundi sa malasakit, tiwala, at pag-ibig na tumutulong upang bumuo ng mas magandang mundo para sa lahat. Pagkalipas ng maraming taon, sa panahong tumanda na sina Kaloy at Lara at ang baryo ng Salumboy ay tuluyang umunlad, may isang estrangherong sumapit sa tarangkahan ng bayan. Siya'y payat, halos hindi makilala sa rami ng maputlang buhok at mga kulubot sa mukha. May dalang lumang bag na tila puno ng kung anong pira-pirasong kagamitan. Ang unang nakakita sa kanya ay si Benjo, na ngayon ay isa ng kilalang lider ng barangay. Sino po sila? Anong kailangan nila? Tanong ni Benjo sa lalaki. Benjo, ako ito, mahinang sabi ng matanda. Sigado, tiyuhin ni Kaloy. Halos hindi makapagsalita si Benjo sa narinig. Sigado? Ang dating kilalang tusong negosyante, ang taong nagdulot ng matinding hirap kay Kaloy, at ang mismong dahilan kung bakit napadpad ito sa kuweba maraming taon na ang nakararaan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano nyo nasabi na kayo sigado? Tanong ni Benjo, hindi pa rin makapaniwala. Dahil kilala kita, Benjo. Bata ka pa noon nang huli tayong magkita. Tinutulungan mo si Kaloy. Ngayon, kailangan kong makita siya. Kailangan kong humingi ng tawad. Sagot ng matanda, mahina ngunit puno ng sinseridad. Hinayaan ni Benjo na makapasok si Gado, ngunit mahigpit ang babala niya. Kung may masama kang intensyon, wala kang puwang dito, sabi ni Benjo. Wala akong masamang balak, sagot ni Gado. Gusto ko lang makabawi. Gusto kong mag-sorry. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, humarap si Kaloy sa kanyang tiyuhin. Ngayon, isa ng respetadong lider ng barangay si Kaloy, isang halimbawa ng kabutihan at malasakit sa kanyang mga kababayan. Ngunit sa harap ng matandang sigado,
Naramdaman niyang bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga araw na iniwan siya ng tiyuhin sa gitna ng gubat, ang mga panahong tiniis niya ang hirap sa kanyang murang edad. "Tiyo," ani Kaloy, mahigpit ang tono ng kanyang boses. "Bakit ka bumalik?" Tahimik na tumingin si Gado kay Kaloy. Hindi niya alam kung paano magsisimula, ngunit pinilit niyang bumigkas ng mga salita. "Kaloy, alam kong wala akong karapatan, pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng kasalanan ko," sabi ni Gado, habang bumababa ang kanyang ulo. "Huli na siguro para dito, pero hindi ko na kayang mamatay nang hindi ko sinasibi ang totoo." Hindi sumagot agad si Kaloy. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Gado. Sinusubukan niyang makita ang sinseridad sa mga mata ng tiyuhin. "Matagal na akong galit sa Tyo," ani Kaloy. "Sa lahat ng pinagdaanan ko dahil sa'yo, pero natutunan kong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa galit. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng ginawa mo, pero handa akong magpatawad." Napatigil si Gado, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Talaga, Kaloy? Kaya mo akong patawarin?" tanong ni Gado, halos hindi makatingin sa pamangkin. "Dahil hindi para sa'yo ang pagpapatawad na ito, Tyo," sagot ni Kaloy. "Para ito sa akin. Gusto kong makalaya sa sakit at galit." Sa kabila ng lahat, tinanggap ng barangay si Gado, ngunit may mahigpit na bilin mula kay Benjo at sa iba pang lider ng barangay. "Kung gusto mo talagang manatili rito, tiyakin mong hindi na mauulit ang mga ginawa mo noon," sabi ni Benjo. "Hindi ko na muling sisirain ang tiwala ninyo," sagot ni Gado, habang nakatingin sa lahat ng tao na tila handa siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang muling nakisama si Gado sa komunidad. Tumulong siya sa mga maliliit na gawain, pag-aayos ng mga sirang daan, pagtulong sa mga magsasaka, at pakikisalamuha sa mga kabataan. Hindi madaling makuha muli ang tiwala ng lahat, ngunit nagsikap siya upang maipakita ang pagbabago. "Kaloy," sabi ni Gado isang hapon habang nagpapahinga sila sa isang kubo, "maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong ng patawad mo. Para bang nabawasan ang bigat na dinadala ko sa loob ng mahabang panahon." "Wala iyon, Tiyo," sagot ni Kaloy. "Ang mahalaga, natutunan mo kung ano ang mali. Kung gusto mo talagang bumawi, ipakita mo iyon sa gawa." Sa huli, ang pagbabalik ni Gado ay naging pagkakataon para sa buong pamilya na muling mabuo. Hindi man agad-agad nawala ang mga sugat ng nakaraan. Nagsilbing simula ang pagpapatawad ni Kaloy upang maghilom ang lahat ng sakit. Sa dulo ng kwento, ang barangay ng Salumboy ay nagmistulang simbolo ng kapatawaran, pagbabago, at muling pagbubuklod ng pamilya. Matapos ang lahat ng nangyari sa baryo ng Salumboy, isang bagay ang naging malinaw kay Kaloy. Hindi para sa kanya lamang ang kayamanang natuklasan sa kuweba. Kung ginusto niya, madali niyang maangkin ang lahat ng natuklasang alahas at ginto. Gamitin ito para sa kanyang pansariling kapakanan. Ngunit mula sa simula pa lamang, alam niyang ang mga yaman ng kuweba ay hindi dapat manatiling lihim at hindi dapat gamitin para sa makasariling layunin. Ang kayamanan ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan sa kanya. Ito ay pag-asa, kasaysayan, at paraan upang makatulong sa iba. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga taga-barangay sa liwasan.
Si Kaloy, ngayon ay ganap ng lider ng kanilang komunidad, ay tumayo sa gitna ng mga tao, mga kababaryo. Panimula niya, ang yaman ng kuweba ay hindi lamang tungkol sa ginto o alahas. Ito ay simbolo ng ating kasaysayan, ng ating lakas bilang isang komunidad. Hindi ito para sa akin, hindi ito para sa iilan lamang, ito ay para sa ating lahat. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay nagtataka. Ang iba namay nag-aabang ng kanyang susunod na sasabihin. Dahil dito, patuloy ni Kaloy, ipapamahagi natin ang yaman upang makatulong sa mga nangangailangan. Itatayo natin ang mga paaralan para sa ating mga anak. Magpapatayo tayo ng mas maayos na klinika at sisiguraduhin natin na lahat ng kabataan ay magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral. Pero Kaloy, tanong ni Aling Sita, hindi ba't dapat magtira ka para sa sarili mo? Ikaw ang nakadiskubre niyan. Huwag po kayong mag-alala, Aling Sita. Ang mahalaga ay makita kong mas marami ang makikinabang. Kapag nakita kong mas masaya at mas maayos ang buhay ng ating komunidad, para na rin akong nagkaroon ng sariling kayamanan. Sa kanyang simpleng sagot, maraming taga-barangay ang napangiti. Hindi lamang pala siya magaling sa pagtuklas ng yaman, kundi may puso rin siyang handang magbahagi para sa kabutihan ng lahat. Ginamit ni Kaloy ang bahagi ng yaman upang magpatayo ng 2 bagong gusali para sa eskwelahan. Isa rito ay para sa elementarya at ang isa namay para sa mga kabataang gustong ipagpatuloy ang pag-aaral sa high school. Nakahanap siya ng mga guro mula sa karatig baryo na handang magturo kahit maliit lamang ang sweldo dahil alam nilang ang baryo ng Salumboy ay may magandang adhikain. Kaloy, sabi ni Lara, habang nilalagyan nila ng bagong pintura ang pader ng eskwelahan, hindi mo alam kung gaano kalaki ang nagawa mo sa mga bata dito. May ilan sa kanila noon ay hindi pa nakakakita ng aklat. Ngayon, araw-araw na silang nagbabasa. Ang totoo, Lara, sagot ni Kaloy, hindi lang ako ang gumawa nito. Lahat tayo. Kung wala ang pagtutulungan ng buong barangay, wala tayong magagawa. Dapat nating ipagpatuloy ito. Maliban sa mga paaralan, nagpatayo rin sila ng bagong palengke upang magkaroon ng mas maayos na lugar ang mga nagtitinda. Ang mga kita mula sa unang bentahan ng ilang alahas ay ginamit upang bumili ng mga gamit sa pagtatanim at irigasyon. Ang mga magsasaka ay nakakuha ng bagong punla at kagamitan, kaya't ang ani ay dumami. Hindi na tayo gaanong mag-aalala sa tagtuyot, sabi ni Mang Nardo, ang pinakamatandang magsasaka sa barangay. Ang tulong ni Kaloy ay parang ulan na dumating noong panahong pinakakailangan natin. Hindi rin nakalimutan ni Kaloy na magtayo ng maliit na klinika. Dahil dito, ang mga may sakit ay hindi na kailangang maglakad ng malayo para lamang magpatingin. Nagkaroon sila ng nurse mula sa karatig bayan na bumisita 1 beses sa 1 linggo. At unti-unti, ang kalusugan ng mga taga-barangay ay bumuti. Habang ginagawa ang mga ito, nanatili ang kuweba bilang isang lugar ng kasaysayan at inspirasyon. Hindi ito ginawang lugar para sa komersyal na turismo. Sa halip, iningatan ito ng barangay bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Minsan, pumupunta pa rin ako doon para mag-isip, sabi ni Lara sa isang bata na nagtatanong tungkol sa kuweba.
Ang kuweba na iyon ang nagpakita sa amin na hindi lahat ng yaman ay nasa labas. Minsan, nasa loob ito, natatago. Kailangan lang ng tapang upang matuklasan. Naging mahalagang bahagi ng kanilang kultura ang kuweba. Ang mga kabataan ay regular na dinadala roon upang malaman ang kwento ng mga sinaunang tribo at kung paano ito natuklasan ni Kaloy at Lara. Ito ay naging lugar ng inspirasyon. Isang paalala na kahit ang mga pinakamaliliit na baryo ay maaaring magtaglay ng malaking kwento. Habang lumilipas ang panahon, hindi lamang si Kaloy ang naging simbolo ng pagbabago sa Salumboy. Ang buong barangay ay naging huwaran ng pagtutulungan at pagbibigayan. Natutunan ng bawat isa na hindi kailangang magdamot. Kapag nagbukas ka ng iyong kamay para tumulong, mas marami kang matatanggap. Ang baryo ng Salumboy ay hindi na lamang kilala bilang isang simpleng lugar sa gitna ng kagubatan. Ito na ang naging bayang puno ng pag-asa at pagkakaisa. Isang pamayanan na nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang yaman.